Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at kapwa kong mananampalataya. Malugod ko kayong tinanggap sa aking vlog ngayong araw. Ang pamagat ng ating nilalaman ay pagmamahal sa isa't isa. Isang napakahalagang mensahe na hango at kinuha natin mula sa mga pagbabasa, aral at ebanghelyo ng ating banal na misa ngayong araw. Habang inyong tinatanaw ang ganda, lawak at payapa na kapaligiran ng ating lugar mula sa itaas sa pamamagitan ng mga kuha nating panghimpapawid o aerial footage, samahan ninyo akong pagnilayan at unawain kung ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal sa kapwa ayon sa itinuro ng Diyos sa atin. Kaya naman inanyayahan ko ang bawat isa sa inyo, mga OFW, mga senior citizen at mga manggagawang Pilipino dito sa ating bansa at lahat na naririto sa YouTube community na manood hanggang sa huling bahagi ng video na ito. Habang tinatanaw natin ang ating magandang komunidad mula sa himpapawid, sabay-sabay nating tuklasin kung paano natin maipapakita ang pagmamahal sa isa't isa. Hindi lang sa salita kundi sa gawa at sa ating pakikitungo sa lahat. Sana ay maging gabay at inspirasyon ito sa ating lahat upang mas mapapalalim pa natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan dito sa ating lugar. Halina't simulan natin ang ating paglalakbay at pagninilay. Mga pagbabasa mula sa banal na misa. Pista ni San Matias Apostol, Mayo 14, taon 2026. Ang unang pagbabasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 1, verse 15 hanggang verse 17, verse 20 hanggang verse 26. Noong mga araw na yon, tumayo si Pedro sa gitna ng mga kapatid. Mga 120 katao, silang lahat na nagkakatipon, at sinabi, mga kapatid, kailangang matupad ang sinabi ng banal na espiritu sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang umakay sa mga dumakip kay Jesus. Isa siya sa atin at naging kasama natin sa paglilingkod, sapagkat nakasulat sa aklat ng mga awit, maging tiwangwang ang kanyang tahanan at walang tumira roon, at ang kanyang tungkulin ay ibigay sa iba. Kaya nga, kailangang mapili sa mga lalaki kasama natin sa lahat ng panahong kasama natin ang Panginoong Jesus. Mula nang siya ay binyagan ni Juan hanggang sa araw na siya iakyat sa langit mula sa atin, ang isa na magiging saksi ng kanyang muling pagkabuhay kasama natin. Dalawa ang itinalaga nila, si Jose na tinatawag na Barsabas, na tinatawag ding Justo, at si Matias. Nananalangin sila, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat. Ituro mo kung alin sa dalawang ito ang iyong pinili upang magkaroon ng bahagi sa paglilingkod at pag-aapostol na iniwan ni Judas upang siya ay mapunta sa kanyang sariling lugar. Ibinunot nila ang kapalaran at ang kapalaran ay napunta kay Matias. Kaya't ibinilang siya sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Tugunang Salmo mula sa Salmo chapter 113 to verse 1 hanggang 2, 3 hanggang 4, 5 hanggang 6, 7 hanggang 8. Tugon. Ang Panginoon ay dakila at mataas, ngunit tumitingin sa abang tao. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Purihin kayong mga lingkod ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoon ngayon at magpakailanman, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay mataas kaysa sa lahat ng bansa. Ang kanyang kaluwalhatian ay higit pa sa langit. Sino ang katulad ng Panginoon nating Diyos? Siya ay nakataas sa kanyang luklukan, ngunit yumuyuko upang tumingin sa langit at sa lupa. Inaakay niya mula sa alakabok ang mahirap. Itinaas mula sa dumi ang dukha upang sila ay paimunahin kasama ang mga prinsipe, kasama ng mga prinsipe ng kanyang bayan.
Ang Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verse 9 hanggang verse 17. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ng kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman kayo ang iniibig ko. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad naman ng pagtupad ko sa mga utos ng aking Ama at pananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang maging ganap sa inyo ang aking kagalakan at maging ganap din ang inyong kagalakan. Ito ang utos ko, mag-iibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa rito, ang ialay ng tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung ginagawa ninyo ang inuutos ko. Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin, sapagkat hindi naman ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ibinahagi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo at itinalaga kayo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Anuman ang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mabuting balita ng Panginoon. Mensahe at aral mula sa mga pagbabasa ngayong araw. Ang lahat ng binasa natin ngayong araw ay nagkakaisa sa iisang malinaw at mahalagang mensahe, at ito mismo ang paksa ng ating vlog. Ang tunay na pagmamahal sa isa't isa na siyang utos, tawag at buhay na halimbawa na iniwan sa atin ng Diyos. Mula sa unang pagbabasa sa Gawa 1 hanggang 15:26. Nakita natin kung paano pinili ng Diyos si Matias upang maging apostol at punuan ang puwang sa kanilang hanay. Ipinakita nito na ang Diyos ay laging tumatawag sa bawat isa sa atin. Hindi dahil tayo ay dakila, mayaman o perpekto, kundi dahil gusto niya tayong maging bahagi ng kanyang pamilya at kanyang gawain. Ang pagiging bahagi ng bayan ng Diyos ay may kaakibat na tungkol mahalin, tanggapin at paglilingkuran ang bawat kapatid dahil tayong lahat ay pantay-pantay sa paningin niya. Sa Salmong Tugunan, ipinaalala sa atin ang katangian ng pagmamahal ng Diyos. Siya ay dakila at nakaupo sa kaitaasan, ngunit yumuyuko siya upang tingnan, tulungan at itaguyod ang mga mabababa, mahirap at nangangailangan. Ito ang dapat ding maging pamantayan ng ating pagmamahal sa isa't isa. Hindi ito nakabase sa katayuan, yaman o antas ng buhay. Tunay na pagmamahal ay lumalapit sa lahat, lalo na sa mga naliligaw, nahihirapan at kailangan ng kalinga. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, kung saan ibinigay ni Jesus ang kanyang pangunahing utos. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Narito ang ibig sabihin nito para sa atin. Ang pagmamahal ay dapat makita sa gawa, hindi lang sa salita. Ang pinakadakilang pagmamahal ay ang handang magsakripisyo at mag-alay ng sarili para sa kapakanan ng iba, gaya ng ginawa ni Jesus para sa atin. Tinawag tayo ni Jesus na mga kaibigan, hindi mga alipin. Ibig sabihin, mahalaga tayo sa Kanya at kailangan din nating pahalagahan at ituring na kapamilya ang bawat isa. Walang iniiwan, walang ipagtatangi. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi Siya. Siya ang pumili sa atin at nagtalaga sa atin upang mamunga. Ang ibig sabihin nito, dapat magdulot ng kabutihan, pagkakaisa at kapayapaan ang ating pagmamahal sa ating paligid, at dapat itong tumagal at manatili habang tinatanaw natin ang ganda at payapang kapaligiran ng ating lugar mula sa himpapawid. Ito ang ating paalala. Ang tunay na ganda at yaman ng ating komunidad ay wala sa lawak o ganda ng ating kapaligiran, kundi nasa pagmamahalan,
pagtutulungan at pagkakaisa nating lahat na nananirahan dito. Ang tawag sa atin ngayon ay simple ngunit malalim. Isabuhay natin ang pagmamahal sa isa't isa dahil ito ang pinakamahalagang utos ng Diyos at ito ang tanda na tayo ay tunay na kanyang mga alagad. Habang tinatanaw natin ang ganda at payapang kapaligiran ng ating lugar mula sa itaas, ito ang ating paalala. Ang tunay na ganda at yaman ng ating pamayanan ay makikita kung namumuhay tayo ayon sa gabay ng diwa ng katotohanan. Tapat sa Diyos, tapat sa kapwa at tunay na nagmamahal sa isa't isa. Siya ang nagpapatunay na tayo ay tunay na mga alagad ni Kristo at siya rin ang nagbibigay sigurado na ang ating pagmamahal ay dalisay, tama at nagdudulot ng kabutihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtitiis at pagsama sa amin hanggang sa huling bahagi ng vlog na ito ngayong araw. Unang-una, taos puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng tapat na taga-subaybay at miyembro ng Doers TV. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat nilalaman na aming ginagawa. Sa aming mga minamahal na mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, lubos kaming nagpapasalamat at humahanga sa inyo. Kahit malayo kayo sa ating bayan at sa inyong mga pamilya, salamat dahil nanatili kayong nakatutok at kasama namin sa pagpapahalaga sa mga aral ng Diyos at sa pagmamahalan sa isa't isa. Kayo ay tunay na bayani at lalo na kayong inaalagaan at minamahal ng Panginoon. Sa aming mga kagalang-galang na senior citizen, salamat po sa inyong pagtanggap, panunood at sa patuloy ninyong paggabay sa aming lahat. Ang inyong karunungan, pananampalataya at mabuting halimbawa ay nagsisilbing liwanag para sa aming komunidad. Maraming salamat po sa inyong presensya at suporta. Sa bawat mamamayan at kapwa namin naninirahan dito sa ating lugar, salamat sa pagtanggap, pagtutulungan at sa pagsabuhay ng pamamahalaan at pagkakaisa ng ating tinatalakay ngayong araw. Ang tunay na ganda ng ating lugar ay nagmumula sa kabutihan ng inyong mga puso at sa buong YouTube community na patuloy na sumusuporta, nakikibahagi at nakikisa sa aming layunin. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang bawat panunood, mensahe at pagbabahagi ninyo ay malaking bagay at mahalaga sa amin. Dahil nawa nating lahat ang aral ng ating nakuha, manatili sa katotohanan at magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hanggang sa muli nating pagtatagpo dito sa Doers TV, pagpapalain tayong lahat ng may kapal. Maraming salamat. Bye-bye!